Pagdami ng Chinese vessels sa West Philippine Sea ating pag-uusapan kasama si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Rear Admiral Trinidad, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali Ninya and Asik Dale at sa mga taga-subaybayan ninyo, magandang tanghali sa ating lahat. Sir, iniulat niyo po na nasa mahigit 100 Chinese vessels ang na-monitor sa West Philippine Sea. Saan pong partikular na mga lugar nakita ang maraming bilang ng Chinese vessels? Yes, Ninya, batay sa ating monitoring, 129 ang total number of maritime militia, PLA Navy and Chinese Coast Guard within the EEZ of the Philippines. Ito ay mas mataas kumpara sa 92 last week. Ang marami nito ay nasa Ayungin Shoal at sa Pag-asa Island. Karamihan nito ay mga maritime militia, 41 sa Ayungin at 30 naman sa Pag-asa Island. Sir, dumami po ba ang Chinese ships mula sa huli ninyong monitoring? Kung dumami po, ilan po ang itinaas sa bilang ng Chinese ships sa West Philippine Sea? Yes, dumami ito ng 37 from 92 to 129. Last week, 92. This week, ending yesterday, 129. So mas mataas siya ng 37 asset. Medyo significant increase po ba ito sa tingin ninyo? Ito po ba, bilang na ito ay masasabi nating nakakabahala? At ano po ba sa tingin ninyo ang dahilan sa pagdami na naman po ng Chinese ships dyan sa West Philippine Sea? Hindi naman ito nakakabahala niya sapagkat ang range naman ng namomonitor natin over the past 3 months is from a low of 80s up to 156. So nagpa-fluctuate doon depende sa iba't ibang bagay like the weather, yung climate sa area, depende kung anong nais gawin nila. So hindi pa ito nakakabahala sapagkat they could project more sapagkat ang total number naman ng maritime militia, Chinese Coast Guard and PLA Navy ay mas mahigit pa. Pero ito number na to ay within acceptable limits pa naman sa atin. Sir, ano naman po ang ginagawa ng Philippine Navy ngayong marami ang Chinese ships sa West Philippine Sea? Yes, maliban sa pagmamonitor natin, meron naman tayong regular na patrol areas, patrol plan, ang Naval Forces West at ang Western Command na ginagampanan naman ng ating mga barko at may mga air surveillance flights ang Philippine Air Force at yung Philippine Navy na rin. So tuloy-tuloy lang yung ating pag-conduct ng ating mga patrol activities doon. Okay. Sir, inihayag po ninyo na sa kabila ng naganap na insidente sa Escoda Shoal ay hindi naman ito nakikitang panibagong flashpoint sa tensyon sa West Philippine Sea. Ano po ang paliwanag ninyo dito? Hindi naman to bagong flashpoint sapagkat kung makita natin, bago lang naman nangyari yung girian na yun ng dalawang barko ng Coast Guard natin at ng Chinese Coast Guard. When we say a flashpoint, ito yung matagal na. Number 2, the potential for escalation is great. Yun ay talagang parameters na pwede maging flashpoint. Ito is not another flashpoint. Ito ay kasama sa mga panibagong dynamics, panibagong challenges na hinaharap natin ng Philippine Navy at ng AFP when it comes to the West Philippine Sea. Sir, nakikita po ba ng AFP or ng Navy na posibleng magkaroon din ng ganitong insidente sa ibang lugar pa sa West Philippine Sea? Ibang bahagi? Kaya naman, we do not anticipate, but we are prepared for any contingency na pwede mangyari. We are in close coordination with the Philippine Coast Guard and the BFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para kung sakaling kailangan naman tayo, nandyan lang tayo. Bagamat we do not anticipate what they could possibly do, we are prepared for any eventuality. Sir, bilang panghuli, baka meron po kayong paalala or mensahe sa ating mga kababayan mula po sa Philippine Navy? Yes, sa ating mga kababayan, sa mga taga-subaybay ni Ninya at ni Asik Dale, rest assured that your armed forces, not only the armed forces, but pati yung ating Coast Guard and BFAR, we are doing everything to ensure the safety and security, the integrity of the national territory, lalong-lalo na sa EEZ natin, sa West Philippine Sea. Tayo ay magpapatuloy sa pagkandak ng patrolya, sa papakita ng ating flag. We show the flag para lang masabi natin sa buong mundo na ito ay atin at handa natin depensa ang mga lugar na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea.